Samahan niyo po kami ngayong gabi sa pagtuklas ng mga inspirasyon ng mga nangangarap dito sa Wish Ko Lang. Nawili raw noon sa paglalaro ng mga computer games si Roland. Umabot pa nga raw sa puntong nalilipasan na siya ng gutom. At ngayon, tila sinisingil na raw siya ng kanyang pagpapabaya. Siya si Roland Lacunsay, puno ng sigla at buhay. Aktibo siya bilang bahista ng choir sa kanilang simbahan sa Caloocan. Subalit, nakatakdang magbago ang pag-inog ng mundo ng binatilyo. Ito na ngayon ang 19 anyos na si Roland. Halos butot balat na lang ang kanyang matamlay na katawan. Ang bawat kilos ay gwardyado ng kanyang limitadong lakas. Ang kanyang sinapit na sakit ay kapalit daw ng naging kapabayaan niya sa katawan. Nung siya ay nagbibinata, napansin daw ni Roland ang mabilis na pagtaba. Siguro po kasi nang mataba po talaga ako, napakababa ng self-confidence ko, parang napaka-low esteem, ganun. Kumbaga kasi nahiya po ako, yung taba ko, mga ganyan. Sila sabi po niya, taba mo na naman ah. Tumataba ka. Sa school nga po, ang tawag po nila sa akin, baboy. Yun po tawag nila sa akin lagi. Kaya, ayun po, siguro po, dahil na din po dun, kaya gusto kong pumayat. Halos palipasin ang araw ni Roland ang kanyang mga oras nang walang laman ang tiyan. Dagdag pa rito ay ang tila pagkalulong niya sa mga laro sa computer. Opo, inaabot po ko ng umaga hanggang mga alas 4 na po ng hapon uwi ko nun. Wala na pong kain-kain diretso. Kaya po nagkaganon. Ang inayawan ko lang sa kanya yung hindi niya maalis yung lagi niyang pagkukomputer dahil naapektuhan yung pag-aaral niya. Kaya mula elementary, lagi kong pinagsasabayan. Pero kinamagahan, andun na naman. Dito na niya tuluyang napabayaan ang sarili, lalo na ang kalusugan na kalaunay maniningil ng kabayaran. After 1 week, lumabas yung biopsy result, yun, na-detect na ang sakit ng anak ko, hindi pangkaraniwang sakit lang ng tiyan. Colon cancer ang naging sakit ni Roland. Ngayon, nasa 3rd stage na ito at nanganganib na lumala pa. Agresibo raw ang sakit na ito, kaya naman naging mabilis ang pagbagsak ng katawan ni Roland. Ang sakit niya, adenocarcinoma, metastasis. Yung cancer cell ng anak mo na nasa colon niya, may posibilidad na kakalat yan. Kaya kung after one month na mapahinga siya sa operation, kailangan siyang ma-chemotherapy. Yung mga sinasabi ng doktor na yan, para bang ang bigat-bigat sa kalooban ko dahil wala na kaming pera. Upang maagapan ang maaring pagkalat ng cancer, inoperahan na raw ang bahagi ng kanyang bituka. Sumailalim na rin ang binata sa chemotherapy para kahit papano ay maibsan ang sakit na nararamdaman. Sa munting tindahan na lang kinukuha ng ina niyang si Aling Susi ang kanilang mga pangangailangan. Ang kakarampot na pensyon naman ni Mang Greg bilang dating marino ay halos naubos na dahil sa laki ng gasto sa pagpapaospital ng kanyang panganay. Pero hindi nasasaid ang natitirang pag-asa ng mag-asawa. Sabi nga ng doktor sa akin gaano ninyo kamahal ang anak nyo? Dok, bakit ganun ang tanong nyo? Sabi kong ganun sa kanya. Hindi niya siguro ako madiretsong ganun na ang sitwasyon ni Roland. Sabi ko, Dok, mulat sa pulong maliit yan. Pinagpuyatan ko yan. Ngayon pa kayang kailangan niya ako. Kailangan niyang tulong namin. Anong plano ng Diyos sa kanya? Tanggap namin kung dudugtungan pa ang buhay niya. Kung hindi naman, uuwi na siya sa bahay ng Diyos. Ganun.
namin siya. Sana pagbigyan pa ng Diyos, bigyan pa ng pagalingan pa niya. Baka saka para mabuhay pa sa mahaba. Nagpapasalamat daw ang mag-asawa dahil kahit papano ay may pinaghuhugutan ang kanilang anak ng saya. Uy, ano yan? Huh? Ano nangyari? Hindi picture taking. Akala ko picture taking ba tayo nandito? Dito mimitingin natin yung mga rescue. Tuwing tanghali, seryosong nakatutok si Roland sa kanyang paboritong programa sa telebisyon, ang Eat Bulaga. Ang One for All for One, ang kanyang pinaka-inaabangang segment sa noontime show na ito. City Walk, Tarlac City! Gusto ko rin po na ito sa sa kila Jose Wally Paulo po. Sa tatlo. Sila po talaga yung kumbaga yung segment nila na One for All for One. Ayun po yung talagang inaabangan ko. At talagang hinihintay ni Roland ang mga kwel at kakulitan ng mga host nito. Walang iba kundi sina Jose, Wally at Paulo. Caloocan City. Subalit sa bawat pagtatapos ng palabas, tila nanunumbalik ang lahat sa katotohanan. Malala na ang karamdaman ni Roland. Kaya ang mga mumunting hiling niya sa mga magulang ay agad nilang ipinagkakaloob. Tulad na lamang ng amin silang bisitahin, may dalang spaghetti carbonara si Aling Susi dahil ito raw ang napusuang kainin ng anak. Pagka kumakain siya, pagka halimbawa yung kinain niya ngayon, hindi ayaw tanggapin ng bitukan niya. Binoblong niya. So, pagkain mo ba? Kaya siya namayat ng ganyan. Gusto niya kumain ng masasarap. Hindi niya na titake lahat. Hanggat kaya ng mag-asawa, lahat ay ibibigay nila sa kanilang supling. At isa ngayon sa pinakahihiling ni Roland ay ang makabisita sa puntod ng pinakamamahal niyang Lola Sima. Gusto ko sana dalaman kaso nangihina pa po ako eh. Mahal na mahal niya ako kahit anong mapasaway ko po ng maliit ako, mahal na mahal niya ako. Lagi niya po pinagtatanggol. Lagi niya po sinasabi sa akin, pakabait ka. Ayun po. May iksinam po eh, kumbaga pa mga unti-unti lang, pero lagi po. Hindi ko lang po maalala pag-gising ko, pero alam ko na panaginipan ko po siya. Sa aming pagbabalik, Hi Roland, happy Roland, birthday. hi. Happy birthday. Roland. Birthday ba? Roland, Tingnan mo lang kaming tatlo. Oh. Ayan, oh, di ba? Magkakaroon ka ng pag-asa. Ayan. Kala ko mabibwisit ka. at mamaya, isang bagong araw na naman para kay Roland. Muli namin silang binalikan sa kanilang tahanan at kasama namin ang grupo ng Red Cross Caloocan. Kaagad na pumasok sa loob ng bahay ang aming kasabwat at iniabot ang isang papel. At nang tignan ito ni Aling Susi, Wish ko lang, Roland. Oh. Surprise! Wala namin alam po eh. tila nagliwanag ang mukha ni Aling Susi dahil sa aming revelasyon. Nabanaag din namin ang saya sa payat na mukha ni Roland. According po sa wish ninyo, gusto niyo pong madalaw ang lola niyo, Professor RFK. So ngayon po, ready po ang ating team para po dalhin kayo sa lola ninyo sa internal. Excited siya kung siya. Maraming salamat. Salamat po. Kaya wala na kaming inaksayang panahon. Maingat na isinakay si Roland sa ambulansya. Mula raw nang magkasakit si Roland doong 1 taon, hindi na raw siya nakadalaw dito.
pasensya na po kayo na ulit ako nakapunta. Dahil alam ko po, lagi niyo po akong binabantayan. Nararamdaman ko po yun. Sakali mo, usapin niyo po si Jesus. Ang Diyos. Sana po, pagalingin niya po ako. Samantala, sa bahay ni na Roland, naiwan ang ilan naming kasamahan. Abala sa paglalagay ng mga paninda sa kanilang halos bakanting tindahan. Inilatag na rin ang ilang medical supplies. Maya-maya pa'y dumating na sina Roland at tila natigilan sila sa bumulaga sa kanila. Ang halos walang lamang tindahan, ngayoy hitik na hitik sa rami. Isa na naman po itong sorpresa na nagawa ng wish ko lang. Kaya hindi ko akalain na ito yung magiging daan para masuportahan yung pangangailangan din ni Roland. Speechless po talaga. Salamat po, salamat po sa wish ko lang. Napakadami niyo po natutulungan. Sana po, more power po sa palabas ninyo. Mabuti pa'y pumasok na tayo dahil kanina pa kayo hinihintay ng mga regalo para kay Roland. Naluha si Aling Susi dahil sa labis na katuwaan. Makababawas daw kasi ang mga ito sa kanilang lumulobong gastos. Salamat po kasi wala kami pamiling plaster. Ang ginagamit namin plaster sa lik ng kanya, yung packing tape. At pagdamutan niyo na po ang tulong pinansyal na handog ng aming programa. Marami pong salamat sa wish ko lang. Ito pong binigay ninyo sa amin. Talagang kailangan po ng anak ko. At hindi pa raw dyan nagtatapos ayon sa aming mga bisita. The Los Santos STI Medical Center would like to award this gift of health to Roland Lacunsay for free medical assistance which includes CT scan procedure and laboratory examination. Sasagutin na ng aming kaibigang ospital ang mga laboratory test at examination na matagal nyo na pong pinaglalaanan. Thank you po sa tulong na ito. Ito po talaga yung pinag-iipunan namin para sa CT scan. Maraming salamat po. At Roland, meron pa kaming mga inimbita. Naririto ang mga churchmate niya. Mukhang happy na ang lahat, pero mas magiging masaya ka, Roland, dahil sa isa pa naming aginaldo. Sa'yo niya. Kitang-kita namin ang mga ngiti ni Roland sa bagong magiging libangan. At speaking of libangan, ang paborito mong dabarkads na sina Jose, Wally at Paolo ay may espesyal na mensahe para sa'yo. Hi Roland, happy birthday. Hi. Happy birthday. Birthday ba? Ano ba, birthday ba? Birthday. Hindi, hi. Hi, Roland. Hi. Maraming salamat sa pagsuporta mo at saka sa pagpapanood mo sa amin palagi. Ayan. Roland, go, go, go! Fight, fight, fight lang! Roland, kung ano man yung nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, alam mo, sabi nila mabigat daw yan eh. Hindi, lahat yan pagsubok lang. Alam namin magiging malakas ka at magkikita-kita pa tayo. Correct. Magkikita-kita tayo ng personal. Personal. Mahabang panahon pa yan, Roland. Tingnan mo lang kaming tatlo. Oh. Ayan, oh, Magkakaroon ka ng pag-asa. Ayan. Kala ko mabibwisit ka. Kung kami nga nagkapag-asa, ikaw pa Ikaw ba? pa. Bata ka pa, kayang-kaya mo yan. God bless and good health. And Merry Christmas. Happy New Year. Well soon. Happy birthday. Happy Valentine's. Ano pa ba? Happy wedding. Greetings. At may espesyal ding memorabilia mula sa Sugod Bahay Gang. Pinirmahan na namin. Eto na. Sa'yo to. Hindi madali ang unos na kinakaharap ni Roland. Ngunit ang pag-ibig na nilalaan sa kanya ng mga mahal sa buhay ang siya ring nagpapatibay sa kanilang lahat para malampasan ang kabanatang ito sa kanilang buhay. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik,
Sino naman ang hindi kikiligin sa love story ni Tisoy at Elise? Yan po ang mga papel na ginagampanan ng sikat na love team ni Alden Richards at Luis de los Reyes. Ang tagumpay ng tambalan nila dahil daw sa pagtangkilik ng kanilang mga tagahanga. At bilang pasasalamat, isang maswerteng fan ang sosorpresahin ng Denlu Love Team. May kasabihan na ang lahat ay hahamakin sa ngalan ng pag-ibig. Walang pagsubok na mahirap, makapiling lang ang itinitubok ng puso. At bida rito sina Tisoy at Elise na ginagampanan ng bagong love team na sina Alden Richards at Luis de los Reyes. O kilala rin bilang tambalang Denlu. Nakakakilig. Minsay, hindi mapipigil mahiyaw. Iyan ang sinasabi ng sumusubaybay nito. Gaya na lang ng 12 taong gulang na si Girlie. Nakakilig! So pag nanonood ka, ganon, Opo. talagang napapasigaw ka. Opo, kaya po minsan napapagalitan din po ako. Ay, minsan saan na napapagalitan ko yan. Kasi minsan, sobra sa makatili. Talagang, wala siyang pakialaman. Tumatalon-talon. Ang liit na ng bahay namin para, nadamak siya. Talagang aganyan pa yan. Sa internet, malaya niyang nabibisita ang mga fan page ng kanyang mga idolo at bantay sarado rin siya sa lahat ng kaganapan sa mga idolo. Kapag mayroong basher o yung kumukutya sa paboritong artista, agad-agad ang buwelta ni Girlie sa kanila. Nung nag-i-internet po ako, binibilang po yung mga pictures nila, sweet moments sa YouTube. Then pag may nanira ko sa kanila, papatulang ko po. Kasi po parang feeling nila mabait sila. Hindi naman po nila kilala lubusan. Kahit madalas na tinatawag na OA si Girlie sa kanyang paghanga kina Alden at Luis, simple lang ang sagot niya. Sila raw kasi ang nagbibigay inspirasyon sa kanya. Sila po yung inspirasyon ko kung bakit po ako nangangarap. Then yung family ko po. Ayun po, kasi po hindi naman po sila po yung totally ko. Sila lang po yung nag-aano sa akin kung paano po mangarap. Kaya naman ang tanging wish ng bata ay malapitan at makita sa personal ang mga taong nagpapasaya at nag-uudyok sa kanya para maabot ang kanyang mga pangarap. Pag nakita ko po sila, tatakbo po ako agad ng mabilis, tapos po yayakapin. Then, sasabihin ko po, ako po yung numero 1 idol, big fan po nila. Kuya Alden, Ate Luis, gusto ko lang po magtanong kung kayo na po ba dalawa. Tsaka po, gusto ko lang po kayo makita in person, kasi po matagal ko na pong pangarap po. Tsaka po, pwede pong pa-request pagawa po ng fansite. Nakiusap na naman si Girlie sa kapitbahay para makigamit ng internet. May importante raw na kaganapan sa paboritong love team. Meron daw kasing naninira at nangaaway sa mga idol na sina Alden at Luis. Pero bago pa man uminit ang ulo ng batang tagahanga, may kinutsaba kaming magpapanggap ng mga Denlu hater. At yun mismo ang mga idolo ni Girlie. Hindi alam ni Girlie na nandito kami sa areang to at kami ang nakikipag-chat sa kanya. Ayan, so One True Love fan page, ibabash namin yung mga sarili namin. So titingnan namin kung anong reaction niya. Ayan, simulan na natin? Okay, baho naman nila. Hindi sila Pwedeng pangit muna bago baho, naamoy ba dito? Hindi niya alam na ang kadebate niya sa Facebook ay nasa labas lang. Hindi, di magaling. Wala, di magaling. Di magaling. Si Alden at Luis. Hindi kaya. Sino ka ba? Pero teka, naudlot pa ang kanilang pag-uusap. Ay! Kaya pa ba? Paano ba yan? Nalubat kami. So, wala na tayong choice. Kailangan na siyang sugurin. Babain na natin sa taas. Halika na. Agad nang sumugod ang dalawa patungo sa kanilang fan. Girlie! Girlie! Baba ka dito, Girlie!
Oh, kaya pa ba? Kumusta? Hello! Hello? Kami yung kausap mo sa Facebook. Kami yun! Uy, kami sumasagot tayo. Sumasagot kami! Namatay na yung laptop namin. Oo, namatay yan. Namatay yung battery. Halos matulala at tila hindi makapaniwala si Girlie sa sorpresang pagbisita ni na Alden at Luis sa kanya. Girlie, kaya ka namin ka-chat. Ay nasa Wish ko lang ka. Oo, sa wish ko lang kayo. Wish ko lang. Group hug na to. Oh. Gusto mo lang ako mahag eh. Saya lang po. Nakita ko na po yung idol. Sobrang thank you sa pagsuporta mo kasi kung hindi dahil sa iyo, sa inyong mga fans namin, wala kang. Tsaka natutuwa po kami, Mami, na na-inspire namin yung buhay ng anak nyo at saka kayo. Opo, maraming salamat po sa suporta sa show. Kundi dahil sa inyo, walang One True Love. Alam niyo po ba yan? Siyempre, Girlie, sulitin na natin yung wish mo dito sa Wish Ko Lang, di ba? Sasama ka namin sa taping ng One True Love. Gusto mo bang makanood? Siyempre, sama na rin natin si Mami, di ba? Nakikita niyo yung ibang cast ng One True Love. Andun lahat. Andun halos lahat. Dito sa set ng kanyang inaabangang soap, ang One True Love, dinala ng dalawa si Girlie. Dahil kasalukuyang nasa gitna ng isang eksena si Alden, inihabilin na muna niya sa kanyang ka-sweet love tandem na si Luis ang pangangalaga sa fan. So, iti kasi ang mag-e-eksena ngayon. Ako ang kasama mo muna. Okay ba yan? Ayun, ito yung bahay ni Soiti. Ayun o. Siya nagsushoot. Kuya Raymond. Girlie. Ayan. Ito na rin si Daddy Carlos. Ito? Si Ate Rita. Ayan, si Mami. Bye-bye. At matapos ang mini tour, agad na dinala ni Luis si Girlie sa isa pang nakaabang na regalo para sa kanya. Kasi yan at ayan, may mga gift kami para sa'yo. Sana magustuhan mo. At syempre, hindi mawawala ang mga Hello Kitty. Thank you po, tsaka po. Kasi syempre, busy din kami. Hindi kami personal na nakakapag-thank you sa mga fans namin. So ito, parang nakakataba lang din ng puso na may mga bagay na ganito na nami-meet namin sila at maraming salamat. Kasi kahit kung natutuwa ka na makita kami, natutuwa din kami ni Alden na makita ka. At syempre, hindi mawawala ang mga pinapangarap ni Girlie na autograph at fan signs mula sa kanyang idol. Kasama na rin dito ang mga paborito ni Luis na laruan. Teddy bear! Alam mo ba yung sa One True Love kung ano yung meaning ng dalawang teddy bear? Yan. So kaming dalawa yan, lagi ka namin babantayan sa pagtulog mo. Sa mga sandaling yon, natahimik lamang si Girlie. Parang nasa ulap at nananaginip ng gising. Hindi po ako nakapagsalita kanina kasi po nadala na rin po ako ng hal-halong emosyon ko. Pero alam ko lang po na yung kaligayahang kaninang nadarama ko, hindi po matutumbasan ng heart. Isang araw na hindi malilimutan. Naway magsilbing inspirasyon para kay Girlie. Na ang kahit anong pangarap ay maaring matupad. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, I expect that to be universal, that people should do like that. But the fact that I knew Mercy's life, that if she does something for me, it would be right for me to pay her. But she just did it out of mercy, because she's Mercy. Nang minsang magkaroon ng trahedya, hindi raw malaman ni Elizabeth Sanyo Subuga kung kanino tatakbo dahil isa lang siyang dayuhang nag-aaral dito. Pero mapalad daw siya dahil ang mag-asawang Mercy at Dindo ang umadya sa kanya. Pinagdarasal niya ngayon na masuklian ang kabutihan ng dalawang Pilipinong anghel daw ng kanyang buhay. Paano nga ba natin sinusukat ang isang tao para ituring siya bilang isang kaibigan?
Naayon ba sa kulay ng kanyang balat, sa wika ng kanyang binibigkas, o sa lugar na kanyang pinagmulan? Bilang isang banyaga, tila sa mga katangiang ito nahusgahan si Elizabeth nang una siyang dumating sa ating bansa. I did not know that I'm black until I arrived in the Philippines. Yes, the way she thinks. Noon siya napaisip kung bakit kailangan hatiin ng itsura ang mga taong ngayon pa lang din niya nakikilala. They are very conscious about skin color. Hanggang sa mag-cruise ang landas nila ng isang babae na tila isinantabi ang kanilang pagkakaiba. At tahimik na nakinig sa tunay na nilalaman ng kanyang pagkatao. Lumaki sa Uganda, isang bansa sa silangang Afrika, si Elizabeth. 10 taon na ang nakararaan nang magpasya siyang dito na sa Pilipinas ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi naman daw niya intensyon na rito kumuha ng masteral at doctorate degree. Pero para sa kanyang mga magulang, mas kakayanin nilang tustusan ang pag-aaral niya kung sa Pilipinas niya ito gagawin. He suggested that if you want your child to study abroad, it's very cheap in the Philippines. It was economics. For instance, like when I arrived, they will ask me right away, how old are you? Do you have a boyfriend? Or things like that. I'm at home, that is a no-no. Even if a person is your friend, you don't ask things like that. Ngunit ang isang bagay na halos nagdulot ng trauma sa pagkatao ni Elizabeth ay ang trahedyang nasaksihan niya sa bahay na kanyang inuupahan sa Parañaque. Yeah, it was a fire, you know, a fire. A fire which took everything I owned. I remained only in my night dress and my passport. I ended up here. I passed through many things because I had accumulated a number of friends, but they all did not, you know, they were not so nice to me. So I ended up here because of my advisor in school. Has a house here. Hi, neighbor. Thank you very much. You come in? Kung ang kapwa nating mga kababayan ay nahihirapang bumangon pagkatapos masunugan, paano malalagpasan ng isang banyagang tulad niya ang nakapanlulumong pangyayari? Walang kamag-anak si Elizabeth dito. Tila naglaho naman daw na parang usok ang mga nagpakilalang kaibigan daw niya. Higit naramdaman noon ni Elizabeth ang pag-iisa. Kung kailan naman siya ay nasa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay, nag-cruise ang landas nila ni Mercy. Hindi mabait lang po siya talaga, hindi po siya yung yung sinasabi yun nga po yung sinasabi ko, ibang foreigner hindi po nang mamansin. Siya po palibati, lahat po ng tao dito na agad sa good morning. What impressed me so much about Mercy was like this. One time when I went, there is a small shop just around the corner. So I was there and the little girl came to buy something. So I looked at her and I'm like, oh, hello. So she said, hello. First time the kid, hello. Because the kids here, when they see you, Filipino kids, sometimes when they see you, they'll go, oh, Negro, or things like that. But this kid looked at me and said, hello, and very nice, the diction. So I said, oh, how are you? So the sales lady told me, oh, that is your neighbor's kid, Mercy. Halos hindi makapaniwala si Elizabeth na may kababayan tayong magmamalasakit sa kanya ng labis. I expect that to be universal, that people should do like that. But the fact that I knew Mercy's life, that if she does something for me, it would be right for me to pay her. But she just did it out of mercy, because she's Mercy. Pero lalong napahanga si Elizabeth nang malaman niya ang tunay na katayuan sa buhay ng kanyang best friend. Pagmamaneho sa pribadong kumpanya ang trabaho ni Mister. Samantalang pagtitinda naman ng merienda ang pinagkakaabalahan ni Mrs. Sapat lamang daw ang kanilang mga trabaho para maitaguyod nila ang 2 anak. Dati po kasi parang
kumbaga, meron kaming makukuha ng pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente. Sa ngayon po kasi yung mister ko, mabait naman po yan, hindi po siya tumigil ng yung nga mag-isip po siya ng anong paraan na paano kami mabubuhay. Subalit nito lamang Hunyo, labis ininda ng buong mag-anak ang ilegal na pagkatanggal ng padre de pamilya sa kumpanyang kanyang pinagsisilbihan. Muli kasi nawalan akong trabaho. Tapos sinabayan pa nung na-stroke yung papa niya. Yung kanyang puhunan, doon namin tinulong namin sa Ito ang nagtulak sa mag-anak na sandalan ang pagtitinda ng merienda para lamang mabuhay. Yan, maghihintay kami sa puto, maghihintay po kami ng benta para makabili kami ng bigas, yung gano'n. Yun nga po, yung gano'n na mahirap po talaga. Tapos sinisingil na po kami ng may-ari ng bahay. Kailangan ganitong araw, bibigay na kayo. Walang magawa ang mag-asawa, kundi ang lumagare sa kanilang pagtitinda. Hindi pa man napapaubos ang tindang puto, nagiging abala muli sina Mercy at Dindo sa paghahanda ng panindang inihaw. It really made me feel so touched because the fact that I know how she is and I am a foreigner, I'm not Filipino, come on, you know, and she went out of her way coming in the morning on her motorbike to bring me food. I did not, and how come she thought of it? And then bringing this plate, this from her house. Mercy has been telling me always the things she wants to do. Number one, it's her business because she's thinking she wants to put up a Rio stand. If God gave me power, to make your dreams come true, I'll do it. Ito ang dahilan kung bakit nagbakasakali si Elizabeth. Nagpasya ang kaibigang taga-Uganda na lumiham sa isang programa sa TV na kinagiliwan niyang panuurin sa loob ng 10 taon. Been watching Wish Ko Lang and I see they bring people's wishes to life. Maybe I should write to Wish Ko Lang to make her wishes come true. That is why when it comes to Wish Ko Lang, they will really concentrate on a particular person and really make their dreams come true because I've been watching the show all the time. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik. Salamat. Yes. Thank you. Thank you. Wish ko Naabutan namin ang mag-asawang Mercy at Dindo na naglalakad papunta sa bahay ni Elizabeth. Dadalhan daw nila ng puto ang kaibigan at baka hindi pa raw siya kumakain. Hello. Walang sumasagot sa kanilang mga katok at hiyaw. Nakagawian na raw kasi ni Elizabeth na magpaalam sa text tuwing aalis siya ng bahay. Pero wala naman daw natatanggap si Mercy na mensahe mula sa kanyang kaibigan. Hanggang sa napansin ni Mercy ang isang electronic tablet na nasa kanyang paanan. Hindi man niya naunawaan kung paano ito gamitin, binuksan niya pa rin para makita kung ano ang nasa loob nito. Hi Mercy, I love you. I'm sorry I'm not here with you right now. I had to rush to Manila to meet with my advisor, but I have been wanting to do something for you and my prayers were answered. Hindi makapaniwala si Mercy sa ibinalita ng kanyang best friend. Natatouch lang ako. Natutuwa ako kasi sa ngayon po sa sitwasyon namin, natutuwa po ako dahil yun nga po ginawa niya kami ng ganong kasi sabi niya, lagi po sa akin, wala daw siyang millions na maitulong nga sa akin. Sa tawag niya sa pera, millions. Salamat. I love you yun. Maraming thank you. Sayang na nga raw dahil wala siya rito para personal niyang mapasalamatan. Pahihintulutan ba naman namin yon? Yan!
Salamat. Ang baho ko. Yes. Thank you, thank you. Thank you. Wish ko lang. Yeah, you are my angels without wings. Really, Mercy, I was really very touched what you did for me because I have so many friends. But you, I only met you for a few months and you became my friend and you helped me and you didn't ask for anything. I was really very touched. Para kay Elizabeth, paraan lamang niya ito ng pasasalamat sa isang espesyal na kaibigan. All the time I've been praying, please Lord, let the Wish ko lang read my letter so that it will happen. Yes, yes, I wrote to them. Sadyang wala raw material na bagay ang makakatumbas sa kabutihang loob na ipinakita sa kanya ni Mercy. Salamat. Yes, but you know, you don't need to thank me because your deed already is thank you. What you did is already a thank you. So you don't even really need to. We only need at the moment to thank the Wish ko lang people because they are the ones who are going to make our wishes come true. Even for me, it's like a wish come true. Siguradong matutuwa ang dalawa sa mga sorpresang inihanda namin para sa kanila. Dahil pag-uwi ni Mercy sa kanilang tahanan, ito ang aabutan niya. Upgraded na ang puto at grilling station ng mag-asawa. Dinagdagan na rin ito ng frying station para sa karagdagang merienda na maaari nilang ibenta. Ang bagong chest freezer, nag-uumapaw na rin sa samut-saring frozen goods. Plus, may grocery supplies pa na maaring ilaman sa bagong tindahan. Pagdating ni na Elizabeth, halos matulala sila sa mga pumulaga sa kanila. Thank you so much. God, no. Wow. Can we look? Can we go and look? Maraming salamat sa Wish ko lang. At saka kay Elizabeth, lalo kay Elizabeth. Hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari sa amin ito ngayon. Maraming salamat sa inyo din. Isang panalangin daw ito na dininig ng may kapal. Habang naghahanap pa ng bagong trabaho si Dindo, hayaan niyong sa amin muna magmula ang panggastos ng buong pamilya. But me, really, I'm very, very grateful. Thank you so much. I mean, this is really an answered prayer because I've been praying for it for a very long time. Even it's 3 months, wishing that it will happen. And it has happened. I feel like I'm floating. Thank you so much. Hindi ko po ini-expect po. Yun nga po. Pero na kami pagkitaan. Ni sa panaginip, hindi inasahan ng magkaibigan na darating pa ang araw na ito. If only I can sponsor this girl to go back to school or, you know, and be able to make a living out of her course. Don't worry, Elizabeth. Your wish is our command. Binibigyan ka ng Colegio de Amore ng libreng pag-aaral sa HRM sa loob ng 4 na taon ng kurso. Lahat ay libre. Ginagrant ka namin ni Dr. Mercado. Tila si Elizabeth pa ang natulala sa agad na katuparan ng kanyang pangarap para kay Mercy. Isang patunay ito na labis na pinapahalagahan ni Elizabeth ang kanyang mga tunay na kaibigan. It has really taught me that you don't have to have a lot of money to help other people. And I am very thankful that I have an evidence that prayers are really answered. And then you have Hindi itinatanggi ng banyagang si Elizabeth na may mga hindi magagandang pangyayari siyang dinanas sa pagtigil niya sa ating bansa. Pero dahil dito, natagpuan niya rin ang isang tao na mag-aalok sa kanya ng pinakamagandang regalo na maaring matanggap ng isang dayo. Saan man dalhin si Elizabeth ng kanyang mga paa sa hinaharap, natitiyak namin na hindi niya makakalimutan ang Pilipinas, lalo na ang kanyang best friend. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento
sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso, Vicky Morales, at ito po ang Wish Ko Lang.